paano kung sabihin ko sa inyo na may isang 3 araw na peace rally na ang layunin daw ay para sa transparency? Mukhang okay, diba? Pero ayon sa isang pagsusuri, hindi raw ito tungkol sa pananampalataya. Tungkol daw ito sa pagbuhay ng isang politikal na karera. Ating sisiyasatin kung ano nga ba ang nasa likod ng tinatawag na muling pagkabuhay ni Duterte. At para bigyan tayo ng ideya kung gaano kaseryoso ang analysis na to, ito agad ang bungad. This isn't a revival meeting, this is political necromancy. Grabe, di ba? Hindi lang daw ito simpleng pagbabalik, kundi isang uri ng pangkukulam sa politika para buhayin ang isang puwersang inakala ng marami na tapos na. So malinaw mula sa simula ang argumento ng ating source. Okay, so para mas maintindihan ng bulong kwento, dadaan tayo sa 5 kabanata. Una, yung mismong rally para sa transparency. Pangalawa, yung tinatawag na stratehiya ng chaos. Pangatlo, sino ba yung mga players sa likod nito? Pang-apat, ano yung script ng pagkabuhay na sinusundan nila? At panghuli, paano nagiging sandata ang pananampalataya sa politika? Tara, simulan na natin. Unang bahagi, a rally for transparency. Titignan natin kung ano ba talaga ang nakasulat sa imbitasyon at ano yung sinasabi ng source na totoong pakay nito. Sa papel, napakasimple lang. Isang peace rally for transparency na tatagal ng 3 araw. At ang nagpatawag, isang napakalaking religious group, ang Iglesia ni Cristo. Sounds noble, di ba? Pero ayon nga sa ating source, dito pa lang kailangan na nating mag-isip. May mas malalim daw na dahilan to. At heto na yung unang clue ayon sa source na may something off, yung venue. Biglang naga-announce, sa EDSA Shrine daw, tapos ay hindi, sa Luneta pala. Tapos may Rizal Park, may Liwas ng Bonifacio, ang gulo, giba? Para sa may akda, hindi ito simpleng logistics problem. Sinasadya raw ang kalituhan, at yan daw ang unang patikim ng kanilang diskarte. At dahil sinasadya ang gulo, dadako na tayo sa ikalawang bahagi, ang estratehiya ng kaguluhan. Ano nga ba yung mas malaking plano sa likod ng tila magulong tago-organisasyon? May pangalan yan ayon sa source, controlled chaos o kontroladong kaguluhan. Ang idea, simple lang, gamitin yung kalituhan para malito yung mga otoridad, para hindi nila alam kung saan sila pupwesto. At pangarawa, para magmukhang sobrang dami nila, na parang kabuti na nagsusulputan kahit saan, isang ilusyon ng malawakang suporta. Kasi isipin nyo, kung pabago-bago yung venue and oras, paano mo yun kokontrolin? Paano mo pupunahin? Mahirap. At ayon sa source, yan mismo ang goal. Para mas madaling gumawa ng kwento na nasa lahat kami ng dako, isang nationwide movement to, kahit hindi naman talaga. Okay, so may estrateya. Malinaw yun. Ngayon, sino naman yung mga henyo sa likod nito? Sino yung mga naglalaro? Sa ikatlong bahagi, kilalanin natin ang mga sinasabi ng source na nagpapatakbo ng lahat sa likod ng pulpito. At ito ang mabigat na deskripsyon ng source. Isang unholy trinity. 3 grupo na ang anyo ay simbahan, pero ang totoong trabaho daw, mga political influence broker na nagpapalusot ng kanilang agenda. At heto raw yung mga papel nila sa alyansang ito. Ang INC, sila yung nagbibigay ng muscle, yung disiplinadong block voting power. Ang JL naman, sila yung magaling sa production, yung spectacle, yung galing sa media. At ang KOJC, sila yung nagpapakalat ng kwento na inaapi sila, yung narrative of persecution. Kumbaga, isang perfectong team-up para sa isang political show. At hindi lang mga religious groups. Siyempre, may mga political operators din. Tinawag sila ng source na Duterte Revival Choir. At ayon sa kanya, itong mga pangalan na nakikita nyo, sila raw yung mga konduktor na tinitiyak na nasusunod ang plano sa likod ng entablado. So, kumpleto na yung cast, may mga grupo, may mga operator, ano naman yung script nila? Sa ika-4 na bahagi, silipin natin yung tinatawag na script ng pagkabuhay, isang plano na ayon sa source, hindi na bago, inulit lang daw mula sa kasaysayan. Sabi ng source, para itong déjà vu. Ikinumpara niya ito sa malaking protesta ng INC noong 2015. Parehong-pareho raw ang playbook. Ang pinagkaiba lang, yung target. Noon, ang motive ay religious freedom para i-pressure si Pinoy. Ngayon, ang motive ay transparency para naman i-pressure ang administrasyong Marcos. At eto pa, bakit 3 araw?
Hindi raw ito basta-basta. Tinawag yan ng source na resurrection timing. Napakalinaw ng simbolismo, di ba? Pero higit pa raw doon, may practical na dahilan. Isa itong loyalty test. Sino ba yung willing mag-absent sa trabaho for 3 days? Sino yung handang magtiis? Doon daw nila sinusukat kung gaano ka-solid ang kanilang mga taga-suporta. So para saan lahat ng to? Ano yung endgame? Ayon sa source, ito yung soft coup script nila. 3 simpleng hakbang. Step 1, gawing Santo Martir si Rodrigo Duterte. Step 2, i-cast si President Marcos bilang yung traidor sa bayan. At ang grand finale, Step 3, ipapakilala si Sara Duterte bilang ang tagapagligtas, ang Messiah in waiting. At itong kwento ng pagiging biktima, hango raw ito direkta sa playbook ng KOJC at ni Pastor Kibuloy. Kung saan, yung pagkakaso sa iyo ay hindi yan kahihiyan, badge of honor yan, patunay na nasa tama ka at inuusig ka lang ng masasama. At lahat ng ito, dinadala tayo sa huling punto ng pagsusuri, kung anong nangyayari kapag nagbanggaan ang pananampalataya at politika. Paano kapag ang relihiyon ay hindi nagabay, kundi sandata na para sa kapangyarihan? At ito na siguro yung pinaka-importanting linya sa buong analysis. Kapag ang relihiyon ay pumasok sa politika bilang saksi, nakakalinis ito. Pero kapag pumasok ito bilang sandata, nangungurakot ito. Isang malinaw na paalala na may guhit sa pagitan ng pananampalatayang nagsisilbing konsyensya at pananampalatayang ginagamit bilang pamalo. Kaya sa huli ang konklusyon ng source ay diretsahan. Yung rally na to, hindi raw ito isang spiritual event. Isa itong strategic pressure test. Isang pagsubok para malaman kung gaano kalaking gulo ang kaya nilang gawin at kung hanggang saan nila kayang i-pressure ang gobyerno habang nagtatago sa likod ng relihiyon. Kaya ang iniiwang tanong sa atin ng source ay ito. Ang nasasaksihan ba natin ay isang totoong muling pagkabuhay o isa lang pag-uulit ng isang luma at gasgas ng palabas? Isang bagay na kailangan nating pagnilayan. At dito tayo magtatapos. Sa isang napakatapang na huling salita mula sa source, ang tunay na himala daw ay hindi yung posibleng pagbabalik ni Duterte. Ang tunay na himala ay mayroon pa ring naniniwala na minsang na siyang bumagsak. Isang paalala na sa politika, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay ang ating paniniwala. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa pagtalakay na ito.